Kasi po, alam naman natin, yung iba po dyan, nalululong sa sugal, nalululong po kung saan-saan, nagkakaroon po ng utang, nababaon po, yun po yung gusto nating iwasan. Ngayon, ang katanungan, bakit po ba tayo mahilig sa mga ganito? Sa loto, sa sabong, sa sugal, yan. Bakit nga po ba? Kamusta po? Ako po ay si Jason Gutierrez mula sa Ramber Financials. Ngayon po, pag-usapan natin ano nga ba ang mga pinakasikat na investment dito sa ating bansa. Siyempre, ang unang dyan, ang pinakasikat, ang pinaka-pinipilahan, literal, no? Sa ating bansa ay loto. Ika nga, ang pinakasikat na investment sa atin ay loto. Marahil, halos bawat bahay, maririnig nyo tong linyahan nito. Senaryo, pag ako nanalo ng loto, ipagpapatayo kayo ng mansyon, bibili ako ng gantong negosyo, bibili ako ng gantong kotse, parang niya ang buhay natin. Tapos sasabihan ka nung kasama mo, bakit? Tumaya ka na ba? Hindi pa pala, no? So parang ito yung typical na joke sa ating mga tahanan at sa ating mga kaibigan, kaopisina at kapamilya. Mamaya pag-uusapan natin, bakit nga ba napaka-popular ng loto? Bakit ito pinipilahan? Kada linggo, kada every other day, may tumataya sa loto. Mamaya pag-uusapan natin yan. Pero alam nyo po ba, para po ikaw ay manalo sa isang 649 combination, no? Sa mga nakaka-relate po dyan, ang chances mo po is 1 out of 13.9 million probability para na ikaw po ay mapili at manalo sa loto. Sabi nga nila, no, mas mataas pa yung tsansa mo na maaksidente habang papunta ka ng lotohan para bumili ng ticket kaysa ikaw ay manalo. So, pero bakit ganun? Sobrang sikat pa rin. Ngayon, pag-usapan naman din natin, okay, ano pa ba yung ibang mga kinagigiliwan natin? Pero bago ko po sabihin kung ano ito, tignan nyo po muna itong litratong ito. Okay, di ba? Sa mga nakaka-relate po, bato-bato sa langit, ang tamaan, magbalato naman dyan. Sa mga hindi po nakakaintindi, hindi po ito origami. Okay? Ito po nakikita nyo pong fold na to, tsaka mga numero, ito po yung paraan pag ikaw po ay tumataya sa sabungan. Kasi syempre, no, malayo yung kapustahan mo. Sasabihin mo, 50 lang, pero hindi nila isisigaw yun. Papakita lang nila sa tupi ng pera, nagkakaintindihan na sila. Ngayon, kung hindi ka nakakaintindi, hindi ka parte ng club. Pero alam nyo po ngayon, no, itong sabungan, napaka-popular po talaga. Kasi alam nyo po ba nung bago mag-pandemya, makikita nyo yan. Kada weekend po, pag tinatawag nilang may tournament or derby, makikita nyo, napaka-traffic sa kalsada, napakadaming tricycle, napakadaming sasakyan, ay napakadaming tao po. No? Pero, ngayon po, dahil pandemic, okay, nag-adjust din po sila. No? Meron na po tayong tinatawag na online sabong ngayon. At alam nyo po, sa sobrang daling gumawa ng account, sa sobrang daling tumaya, kahit po yung mga hindi sabongero noon ngayon, no? Sumasabay na rin po sila sa agos, unfortunately. But, hindi ko naman sasabihin na masama ito. Pero mamaya pag-usapan natin, no? Ano po ba yung mga dapat tamang gawin? Ngayon, ano po ba yung ibang pinaglalagyan ng pera minsan, no? Yan, yung mga sugal na, yan, may tong eats, mahjong, pusoy, lucky nine, lahat na, no? Alam nyo, typical ito sa Pilipino. Lalo na po sa probinsya, ako po ay galing probinsya din, at typical po ito, lalo na po sa singit-singit ng inyong barangay, meron at meron po niyan. Okay? Hindi ko naman po sasabihin masama itong mga to. Kasi po, ako po mismo, lumaki ako sa ganitong kultura. Ang tatay ko po, no, ito po, siya po mismo ay sabongero. Siya po ay nagbe-breed pa, nagtitrain, sumasama po ng derby. Lumaki po ako na nakikita ko kung anong ginagawa nila. At paminsan-minsan po, no, siya po din ay, kumaga, nag-unwind.
Okay, minsan, kasama mga kaibigan, naglaro ng tongits. Pero alam nyo ho, ang kagandahan naman po sa tatay ko, para sa kanya, ito po ay isang pinaka-hobby lamang. Kasi po, despite na siya po ay mahilig magsabong, siya po ay sumasama sa kanyang mga kaibigan para magtongits, ika nga, or magsugal. Pero para po sa kanya, ito po ay pastime lamang. Kasi po ang ginagawa niya, meron lang po siya laging budget. Kumbaga, hindi po mahilig sa shopping ang tatay ko. Hindi po mahilig manood ng sine ang aking tatay. Pero pagdating sa ganyan, no, yan po yung kinahihiligan niya. Ngunit, alam niya kung ano ang limitasyon niya. Sa kasamaang palad po kasi, para po sa iba, ito na po yung hanap buhay nila. Which is, yung po yung gusto nating ibahin. At sana po, no, mabago natin pagkatapos ng video na ito. Kasi po, alam naman natin, yung iba po dyan, nalululong sa sugal, nalululong po kung saan-saan, nagkakaroon po ng utang, nababaon po. Yun po yung gusto nating iwasan. Ngayon, ang katanungan, bakit po ba tayo mahilig sa mga ganito? Sa loto, sa sabong, sa sugal, yan. Bakit nga po ba? Number 1 po would be, yung gusto natin yung mga quick, big wins. Yung gusto natin mabilisan, malaki ang kitaan, hindi masyado mag-e-effort, yan po yung mga kagustuhan natin. Kaya po, no, minsan, pinagsasaalang-alang natin na tumaya sa loto para sa ating kinabukasan dahil alam natin, pag ikaw, kahit minsan lang yan, okay, giginhawa ang iyong buhay. So, kadalasan, medyo nandun na tayo nakafocus. Gusto na lang natin tumaya. In fact nga po, no, sa iba, ang loto, nakaalat na po yan, yung budget nila. May weekly budget po sila para sa loto. Alam na rin nila kung anong numero tatayaan nila kasi may inaalagaan silang numero. So, ganun na po katindi rin yung kultura natin tungkol sa loto. That's the first reason po, no? And second reason po would be, yun nga, to solve financial problems po. Alam naman natin, siguro naman po, no? Hindi naman po natin itatanggi. Karamihan po sa atin, no? Sa Pilipinas, gustong makaranas ng marangyang buhay. At the same time po, yung iba, may problema talaga. Kumbaga, hindi maganda ang katayuan nila sa buhay. Kaya ang naiisip nilang paraan, loto, o kaya tumaya kung saan-saan. Sweepstakes, ika nga, meron din ganyan, di ba? So, yun ang naiisip nila. Yun yung sa loto, no? Pero paano naman sa mga sugal? Bakit ganun? Bakit parang kahit natatalo, minsan, kahit medyo nangungutang na ng konti, bakit parang bumabalik pa rin, no? Alam naman natin, exciting din naman kasi talaga. Sipin mo yung feeling na nananalo ka, okay? So, akala mo, ang galing-galing mo na, di ba? Pero hindi rin eh, di ba? So, yung feeling na yun, yung excitement na yun, ika nga, somehow, no, addicting din po kasi yan. Yung tipong nananalo ka, sometimes talo, pero minsan malaking panalo. Alam mo yun? Pero sa mga palad, bigla kang malaki din yung talo mo. But again, yung tinatawag natin, adrenaline, yung rush, yung excitement, yung po yung nakaka-addict dyan. Okay? Kaya somehow po medyo wasipasan natin ng konti yan. Another thing would be yung, pag ikaw po ay sumusugal, no? Yung gambler's fallacy na tinatawag. Yung, kunyari lang ho, no? May pula at may itim. For example, tumataya ka. At 20 times na pong nananalo yung 20, so lagi kang talo. No? Ngayon, para sa'yo, lagi naman pula eh. Tataya ako na to, sigurado na to, itim. Okay? Kasi imposibleng hindi lalabas yung itim eh. Okay? So medyo may ganung klase ng excitement and yung parang behavior pag ikaw po ay nagsusugal. So doon mo po ilalagay. Okay? So again, pag ganun po, hindi ka pa rin rational, hindi ka pa rin logical mag-isip. So paano pag natalo, binigay mo lahat. So yun naman po yung nagiging problema. Parang minsan, tingin nila dahil lalabas na, doon ka mas lalong nababaon. Alam niyo ho yun? Yun ang problema dyan. Now, next po would be yung tatawag nating sunk cost fallacy. So, ibig sabihin, kunyari, meron kang pera. Okay, naka-budget na to. Ika nga.
For example, meron akong 500 pesos. Dapat ito para sa shopping, kunwari lang, o pambili ng pagkain. May tira. Kasi naka-sale ka naman eh. Parang nabili mo yung gusto mo. Nabili mo yung pang-shopping mo. Sale naman. So, may libre ka pa rin, kunyari lang, 150. So, technically, di ba, nakatipid ka na? Pero yung ibang ginagawa nila, may 150 pa ako. Itaya natin. Yun po yung medyo nagiging pitfall natin. Doon po tayo, akala mo nakatipid ka, pero napagasta ka pa rin. Kahit nasa isip mo, ito po ay nakaalat para sa ibang bagay. So, medyo ingat lang po kayo dyan. And lastly, syempre, alam naman natin, bukod dun sa excitement, para po sa iba talagang entertainment ito. Kaya medyo addictive talaga. Parang ito po yung pangtanggal stress nila. Ito po yung way nila para makihalubilo sa kanilang mga kaibigan. At syempre, mapagkwentuhan ang dapat pagkwentuhan. Okay? Nandiyan na po yan. Pero, kailangan lang po may limit. Kasi yung iba yung entertainment nila, nagiging magastos. Sabi ko nga ang tatay ko, nakita ko, naging responsable naman po siya, naitaguyod niya kami, nakapagpundar po siya. Pero, kapag bigyan niya yung sarili niya, na yun yung pinaka-entertainment niya. Yung iba kasi talagang, alam mo, yung tinaya na lahat na isang lana yung bahay, na isang lana yung kotse, pumunta ng casino, pag uwi, wala na yung kotse, pag uwi ng bahay, nakasangla na pala yung bahay nila. Alam mo yung mga ganun. So, kailangan po nating maiwasan yan. Bakit po namin sinasabi ito? No? Ito pong mga bagay na ito, wag naman po sana nating itaya yung kinabukasan natin sa yung by chance, no? Kasi ito pong mga loto, ito pong sabungan, ito pong mga pagsusugal. Syempre, by chance po yan. Pwede kang manalo, pwede kang matalo. Okay? Ngayon, ang tanong ko sa'yo, willing ka ba na i-take by chance ang future mo? Or isusugal mo yung future mo? Parang iba hong usapan yun, di ba? So, kailangan medyo masinop din tayo. Alam nyo po, kung gusto po nating mag-invest talaga, maraming pong pwedeng paglagyan. At ang kagandahan po dito, no, meron po tayong mga investment vehicle na kahit hindi ka po masyadong maalam, pwede po. Katulad po ng mutual funds. Kung ikaw po ay walang kaalam-alam, gusto mo lang mag-invest, kumbaga gusto mong ibigay yung pera mo sa mga mas marunong na mag-manage ng pera, pwede po. At hindi po kailangang mahal. Yun po yung kagandahan dyan. Pag sinabi nating investment, hindi naman po ito madalian. Talagang pinaglalaanan po ito. Pinagpre-preparahan. Hindi po ito mabilisan. Kaya po tayo nabibiktima ng scam minsan kasi gusto natin lagi mabilisan po. Huwag po kayong matakot kung kayo po ay hindi masyadong maalam sa mga ganitong klaseng investment. Nandito naman po kami para i-explain ito. Ngunit, sabi naman nila, no, ang paghahawak po ng pera, 80% po behavior. Yung pagiging masinop mo, pagiging disiplinado mo, yun po yung mahalaga. 20% lang yung kailangan maging masyado kang maalam o masyado kang maging technical dun sa paglalagyan mo. Sa larangan ng investment po, para po itong magtatanim ka ng puno, okay, na medyo matagal pa, no? Pero sa bandang dulo, mapapakinabangan mo. Kailangan lang dahan-dahan. Yung dahan-dahan na sigurado po. May mga bagay-bagay po kasi na sa ating behavior po kasi since na-mention ko kanina, behavior po, disiplina, okay, pagiging masino. Pero nyo minsan pag tayo po, or lalo na pag pera na ang nakataya, or hindi mo maiwasan minsan na maging emotional ka sa pera mo. Which is actually a big no-no po, no? Pag ikaw po ay nag-i-invest. Kasi kailangan po, tanggalin mo yung emotions mo when you are investing. At since behavior nga po yung pinag-uusapan natin, meron ka rin pong parang kalaban sa iyong mga behavior. So ano po ba ito? So bibigyan ko po lang kayo ng mga ilan sa mga dapat nyong iwasan. So number 1 dyan, yung tinatawag na herd behavior. Or sa madaling salita po, no, ang herd behavior po kasi ganito yan. Okay? Pupunta sa iyo yung kumpare mo. Sabihin sa iyo, pare, narinig ko maganda mag-invest doon.
Sasabihin mo, oh, talaga? Oo. Buong kamag-anak ako nag-invest na, pati nga si Mayor nag-invest na. Sounds familiar? Ngayon, ikaw dun, madadala ka ng emosyon mo. Naku, talaga? Nag-invest na kayo, pati si Mayor? Aba, since si Mayor nag-suggest niyan, pati kamag-anakan mo, lahat kayo nakapag-aral. Siguro naman, di kayo maluloko. Or siguro naman, alam nyo yung pinaglalagyan nyo. Yun na po. Okay? Minsan po nagiging ganun tayo. Ibig sabihin, pag nadala ka nung panahon na yun, ibig sabihin, emosyon mo ang nangibabaw, hindi yung tamang pag-iisip. So, anong mangyayari? Pag tumama kayo, sige, happy. Pero madalas po dyan, no? Lalo pag mali yung nangyari, or alam naman natin, sa kasamang palad, ito po yung nangyayari, kaya po maraming scam. Kasi yung herd behavior din natin, napaka-tindi rin po, no? Ito po yung sanang isa sa mga iiwasan natin, yung herd behavior. Pag sila po nag-i-invest na ganito ganyan, dapat ikaw po medyo pag-aralan mo. Bakit ganun? Intindihin mo pa, interviewin mo pa. So, yun po, napaka-importante. Second po, would be yung tinatawag nating anchoring. Yung anchoring po, ibig sabihin, bago ka pa gumawa ng desisyon mo, no? Meron ka ng tinatawag na parang peg or biases. So, paano po ba nangyayari ang anchoring, no? So, for example, bibili ka ng investment. Sabi, uy, maganda mag-invest sa Jollibee ngayon. Ah, talaga? Magkano na ba ang Jollibee ngayon? Sasabihin sa'yo, 200 pesos na. For example lang, no? Sasabihin mo, ah, talaga? Ang napakamahal naman. Kasi para sa akin, 100 lang yan nung nakaraan eh. Ang mahal naman anong 200, pangit yan. Dapat maging 100 ulit yan. Okay? Ano mangyayari sa'yo doon? Mapapako ka na doon sa bias mo. Dapat 100 para masabi mong sulit. Pero sa totoo lang po, no? Marami pa po explanation dyan. Pero hindi ka pa pwedeng mag-base doon. Kaya lang po, okay, 200 na. Bakit kaya? Ngayon, saan pa ba ito papunta? Aakyat pa ba? Bakit? Di ba? Ano ba ang mangyayari? Bakit aakyat pa to? Or tingin mo, bakit siya bababa? Dapat ganun yung pinag-uusapan or ganun dapat yung tinitignan mo. So, kailangan, huwag ka masyadong mag-base dun sa biases mo. Next would be confirmation bias. Ano nga ba yung confirmation bias? Ibig sabihin, bago ka palang gumawa ng investment decision mo, meron ka ng preconceived na information or meron ka ng preconceived belief sa iyo. So, ibig sabihin po, no? For example, kunyari, ayoko mag-invest sa food industry, for example. Kasi, feeling ko, hindi magiging patok. Pero, naglabas sa'yo ng research, hindi. Sila ang pinaka magso-survive na yon. Parang ganyan. Pero sa'yo, hindi ka pa rin convinced. Pinababayaan mo yung mga research, mga factual na data, yung mga tamang informasyon na dapat mo kinoconsider. Para sa'yo, baliwala yan. So, yun po yung problema pag ikaw po ay may ganun klaseng bias. Confirmation bias po ang tawag dyan. Now, next po would be the hindsight bias. Ang problema po sa hindsight bias, for example, ganito. Feeling mo, no? Kunyari po, ang problema po sa stock market, hindi mo po malalaman yan kung aakyat yan or bababa. No? Kung hindi mo alam kung bukas kikita ka or bukas medyo bababa ng konti yung kita mo. Hindi mo po alam yan. Wala pong nakakapredict niyan. Wala pong may bolang kristal na makakapagsabi sa yung ito ang mangyayari bukas. Kaya ang problema po sa hindsight, no? Bias. Pag sinabi mo, tingin mo, ay feeling ko bukas bababa yan. So, kailangan magbenta ako. Okay? So, kailangan benta ko na yun para malaki yung aking kita. Bukas nga, nalaglag. Anong pakiramdam mo? Genius ka. Diba? Magaling ka. Marunong ka. Tama ka. So, yung mga ganong klaseng confirmation na tama ka pala. Ang galing-galing ko. Maniwala kayo sa akin. Nagiging problema po yun. Kasi minsan po, no? Again, hindi mo nga malalaman kung anong mangyayari. So, kada magdidesisyon ganon, pwede kang magkamali. So, hindi ka laging tama. At ang problema dyan, no? Ang next na problema dyan would be the overconfidence. Pag ikaw po ay overconfident sa isang bagay, ano po nangyayari? Pag tingin mo, ang galing-galing mo, tingin mo, matatimingan mo yan. Ano mangyayari? Minsan,
okay, kahit wala siya dun sa budget mo, kahit tingin mong hindi dapat i-invest mo. Okay? Sabihin mo, no? O itaya na natin yan. Pati yung isang lamo, pati yung bahay natin, isang lamo. Kasi sure ako, bukas or next month, aakyat yan. Kikita tayo ng malaki. Yun po ang problema pag masyado ka na pong overconfident. Tingin mo ikaw na ang pinakamagaling. So, paano po pag bumagsak yan? Paano po ang kabuhayan nyo? So, wag po tayong maging emotional, no? Kailangan po medyo systematic. Kailangan po may dapat na computation, kailangan may pinaglalaanan, dapat tama po ang pagbabudget ng para sa investment at sa ibang mga bagay. Hindi po pwedeng padalos-dalos. Lastly, syempre yung overreaction na tinatawag. Pag overreactive ka kasi, nakikita mo, dahil nga nagka-pandemic last year, yung iba, bumabagsak yung presyo ng stock market. Yung iba natatakot, naku, paano na? Yung investment ko, luging-lugi na ako. Paano na to? Okay? So, ang ginagawa nila, nag-withdraw sila. Okay, after 2 months, ano nangyari? Umakyat po ulit. Anong lesson po doon? Again po, stick ka sa iyong objective. Pag ikaw po ay nag-invest for 1 year, 2 years, 3 years, dapat ganun po yung track mo. Kailangan hindi ka po madiscourage. Sa mga po nakakaintindi, alam naman natin last year, or even right now po, is actually an opportunity for you to invest. When managing your finances, pag ikaw po ay nagmamanage ng iyong pera, 80% po behavior. Ibig sabihin, disiplina, at the same time, pagiging masinop ang pinakamahalaga. Ngayon po, pag ikaw po ay mag-i-invest, kailangan po, babalik ka po lagi sa iyong goal. Kailangan po, pag ikaw po ay gumagawa ng investment decision, kailangan po may kalakip na dahilan yan. Or kung para saan ba yan. Ngayon, yun po yung gusto namin kayong matulungan. Ngayon, kung gusto mong magkabahay, gusto mong magkaroon ng enough na pera para sa pagpapaaral ng iyong anak, kausapin niyo po kami. Nandito po kami para tumulong para sa inyo, para may ilapat natin ang tama. Ngayon, hindi po kailangan malaki ang iyong ilagay. Lagi po nakadepende yan sa budget nyo rin. Titignan po natin yan. Pero ang mahalaga po is kahit papaano, kahit gaano man kaliit yan, ikaw po ay nakakapagtabi, alam mong magbibigay ng magandang kinabukasan sa iyo in the future. Sana po, kayo po ay may natutunan. Again, ang bottom line po ng ating pinag-uusapan dito, huwag niyo pong hayaan na ang inyong future, ang inyong hinaharap, ay, alam niyo yun, parang sugal. Lahat yan, parang ginagawa natin, taking chances lang. Huwag po sanang ganun. May mga paraan po, may mga systematic na ways po, may mga tao po pwedeng tumulong sa inyo, mag-guide sa inyo, para po kayo po ay makapag-umpisa, maiayos ng tama ang inyong mga pera, finances, and at the same time po, hindi na po kayo masyadong magkamali. Okay? Dahil alam naman natin, kahit ang pera mong itinataya, pinaghirapan mo pa rin yan. Maraming salamat po. This is Jason Gutierrez po ulit. Pag gusto nyo pa po ng mga dagdag kaalaman, kayo po sana ay mag-subscribe sa aming YouTube channel. Again po, maraming salamat. Sana po kami ay nakatulong sa inyo.